Magandang umaga po. Ako po si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Okay, salamat po sa mga nanood ng ating past videos. At kung nagustuhan niyo po ito at yung past videos natin, pakihit po ng like and subscribe button. And guys, you can always comment sa ating comment section kung ano po yung saloobin nyo dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. At speaking of impeachment ni Sara Duterte, so ika-11th day po ngayong kahapon at dito ipinakita po yung misuse of confidential funds. Ito yung impeachment article, ang pinakauna po. Okay? At dito, ang prosecution po ay prinisenta yung mga acknowledgement receipts ng confidential funds recipients. So kung pinag-uusapan po recipients, ito po yung mga taong binigyan ng pera. At kita nyo po, yung mga listahan ng mga tao at yung mga amounts dito po sa right side. Yan. So, how many people are these? So I think there are about 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so 11 people. So ang pinakasikat na alam natin guys is si Mary Grace Piatos na nakakuha ng 70,000 pesos. Okay? Pero ito ang pinakatindi. Tinalo niya pa, tinalo siya ni Miko Harina. At hindi ng mga pangalan, no? Pero si Miko Harina ay nakatanggap ng 295,000 pesos. Hindi pa natin alam. Okay, but later ipapakita ko po sa inyo sa video na kung ano yung mga natanggap nila ah, sa confidential funds. Okay, so sino ang mga tao? Sino-sino po sila? So aside kay Mary Grace Piatos, next is Renan Piatos. Okay, yung spelling, kita niyo naman, magkaiba, di ba? Pero Piatos, nak ng tete. Next, Nova Santos. Aba, okay, parang Nova yung kinakain na paboritong snack. Next, Janice Marie Revilla. Kamag-anak siguro to ni Bong Revilla. Maybe. Patty Ting. Sinong nakaisip ng ganitong pangalan? Ito pa. Andy C. Lim. Andy Lim. Yung letter C nilagyan ng letter C para hindi magmukhang bugos yung pangalan. Alejandro Piquet. Alejandro Piquet. Okay. Naka, nakapikit ba? Ewan ko. Fiona Biong. Sisfronio Balsac. Gabriel Bisaya. Yan ang uh, mga recipients po na nakatanggap ng confidential funds uh, galing mismo sa kanilang opisina ni Sara Duterte. So sa tingin nyo, itong mga pangalan na ito, uh, katanggap-tanggap ba na tayo pong mga Pilipino nagbabayad ng buwis araw-araw? Tapos yung mga pera natin ay napupunta lang dito sa mga tao na to. At yung pagbigay ng confidential funds po, hindi po naaayon sa Joint Circular 2015 ng COA. So clearly dito gawang-gawa at talagang parang sinampal sa mukha na ito yung ginawa namin sa pera nyo. 'Di ba? Okay, now, let's go to the actual trial. At gusto ko ipakita sa inyo yung actual videos na acknowledgement receipts na isinubmit po ng Office of the Vice President sa COA. Okay, at tingnan niyo po yung pirma at pangalan. Okay? Kasi nga sinabi ng isang expert po sa penmanship. I'm not sure kung nasa sa NBI, pero nagtutugma halos kapareho daw. -8-184.
Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us. Oh, ito, kita nyo yung ginamit daw sa medicine. Eh, hindi naman intelligence work yan eh. At bawal po yan sa COA Memorandum Joint Circular po. Okay? Kita nyo yung pirma at yung pangalan, 70,000. Okay? O sige, tingnan natin yung sagot ng ng witness. If this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President. This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OBP to ICFAO. Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt? Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya. So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive. Na-receive niya yung payment from the payor po. So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Ano? Tindi daw. Medicines instead of information. Okay? At clearly po, nanggaling sa opisina ni Sara Duterte, kita niyo yung penmanship at pirma ng tao, di ba? So, in-explain po na yung acknowledgement receipt, that means ito yung nagpapatunay na tinanggap ng tao na yan na si Mary Grace Piatos, yung 70,000. Okay? Sige. Bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong ma-comply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Okay. So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit? Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the joint circular 2015-01. Okay. Yan. Hindi finalo po. Walang any supporting documents. Sinabi ni Roderick Wamil yung 4.8.5 sa Joint Circular number 2015-01 at because kailangan po ng ng supporting documents. Ito ipapakita ko sa inyo para clearly alam nyo galing mismo sa document PDF file ng Joint Circular galing sa COA and other agency. Okay? So, ito yung sinasabi nila. Kita ba sa screen? Yan. At dito, kita nyo po yung COA DBM Joint Circular number 2015-01, January 8, 2016. So, sa 4.8.5, ayon dito, kung babayaran po ng rewards ang isang informer, okay, non-employee or concerned government agency subject to the following conditions. Okay, dapat inaprubahan daw. Okay, yan. At letter B, kailangan po ng supported documents, evidence success
of information gathering and surveillance activities on account of information given to by the informer, directed related to conduct specific confidential funds, confidential activities, or authorized agency. Imagine niyo, sinabi na sa medicine ginamit, tapos walang any supporting documents. So kaya nga, nag-request po yung COA sa kanila na bigyan mo kami ng documents. Kasi nga kulang eh. At ah, hindi pwede gamitin sa mga any other expenses. O dito, gusto ko ipakita sa inyo guys. So 4.11, in no case shall CF or IF be used for, dito sa baba, salary, wages, overtime, additional compensation, allowance, or other fringe benefits of official and employees who are employed by the government in whatever capacity, elected official, representation, consultant fees, entertainment expenses, construction, or acquisition of buildings and house structures. So, ang ginamit parang tawag doon, parang grocery. Eh, hindi naman yan intelligence gathering eh. Diba? Reward for medicine. So, imagine niyo, merong guidelines para sa confidential funds, pero yung opisina ni Sarah, hindi. Hindi nag-comply, hindi ginamit tong guide na to sa COA, which in fact dapat alam ng lahat ng agency, okay? At hindi pa sila nakipagtulong sa COA. Kumbaga, pinabayaan lang nila na yan ang mangyari. Diba? Kasi nga, Vice President eh. Okay? O sige, continue natin. Incidentally, Mr. Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatos, kayo ba ay nag-i-investigate or kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang nagiging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. Okay. I will show you another document. Mark for the prosecution, Attorney Peña, P-1-8-619. Another Piatos. Okay. So, sinabi ni witness kanina na hindi naman daw nila tinitingnan yung kung sino yung tao na yun. Pero again, as it's stated, kailangan meron pong supporting documents ayon sa kanilang Joint Circular number 2015-01. Okay? For proper documentation. Kaya nga, kailangan malaman kung sino tong si Mary Grace Piatos, kung talagang tinanggap niya yung pera, at kung meron ba siyang any parang resibo. Kasi nga, para ma-account lahat ng mga ginagastos ng gobyerno, documented lahat ito, di ba? Kung bibili ka ng isang bagay, may resibo. Pero sila, hindi nila ginawa. So doon pa lang, wala na. Finish na yung laban dito sa misuse of confidential funds. So, para sa akin, itong mga tao na to, kung may pang-counter talaga sila, okay, at na-receive nila yung pera, sige. Pero kung wala, at hindi mo lang nila maipakita, kasi nga, bakit kailangan mo pa hintayin yung mag-impeachment court? Pwede naman siguro na doon pa lang sa House Committee on Justice, ilabas ng opisina ni Duterte yung mga tao na ito, di ba? Para mapahiya yung mga House of Representatives. Pero hindi nila ginawa.
hinintay pa talaga nila na umabot sa trial. O ngayon, lahat ng ebidensya lumalabas. Okay? So salamat guys sa panonood. Again, kung meron kayong comment, suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section. Kung nagustuhan niyo po itong video natin, please hit the like and subscribe button. And salamat po. I'll see you in a susunod na video. Ako po si Leo, and this is News Unfiltered. Thank you po.